Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Halina tayo magbasa ng Biblia. Exodo Kapitulo 25. Ang lalagyan ng ilaw. Gagawa kayo ng ilawang ginto. Ang paa at tangkay nito'y pinitpit na ginto. Ang mga sanga at palamuting bulaklak ay gawin mong parang nakatubo sa tangkay ng ilawan. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sangay lagyan mo ng 3 buko na kamukha ng bulaklak ng almendro, may tampok at talulot. Ang tangkay naman ay kakabitan mo rin ng 4 na bulaklak, na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng buko sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Ang mga buko at ang mga sangay gagawin ninyong parang tubo sa tangkay, parang iisang piraso ng pinitpit na ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Ang panipit ng mitsa at ang bandeha ay lantay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 100 librang ginto ang gagamitin. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Exodo Kapitulo 26. Ang tabernakulo ng Diyos. Igawa ninyo ako ng tabernakulo. Ang gagamitin ninyo ay 10 papa na yari sa lino at lanang asul, murado at pula. Ito'y buburdahan ninyo ng larawan ng kerubin at pare-pareho ang sukat, 14 na yarda ang haba at 2 naman ang luwang. Pagkabit-kabitin ninyo ito ng tigli-5. Ang tig-isang gilid nito'y lagyan ninyo ang pinaka-taingang yari sa taling asul. Tigli-50 tainga ang ilalagay ninyo sa bawat piraso. Gagawa ka ng 50 kawit na ginto at ang mga ito ang gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Magpahabi ka rin ng 11 papa ng damit mula sa balahibo ng kambing na siyang gagawing bubong ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 15 yarda ang haba at 2 naman ang luwang. Pagtagni-tagniin ang 5 piraso at gayon din ang gawin sa 6 na natitira. Ang ika-6 ay ilulupi at siyang ilalagay sa harap ng tolda. Bawat piraso ay palagyan mo ng tigli-50 tainga sa isang gilid. Gumawa kayo ng 50 kawit na tanso at isuot ninyo sa mga tainga para pagkabitin ang 2 piraso. Ang kalahating papa ay iladlad sa likuran upang maging takip. Ang kalahating yardang sobra sa mga tabi ay siyang takip sa gilid. Ito ang lalagyan pa ng 2 patong ng pulang katad. Ang ilalim ay katad ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo'y igagawa mo ng mga bastidor na akasya. Bawat isa nito'y 15 talampakan ng haba at 27 pulgada ang luwang. Bawat bastidor ay lalagyan ng tigalawang mitsa. Sa gawing timog, 20 bastidor ang gagawin at ikakabit sa 40 patungang pilak, 2 patungan sa bawat bastidor. 20 bastidor ang gagawin para sa gawing hilaga at 40 patungan, 2 rin sa bawat bastidor. Sa likod naman, sa gawing kanluran ay 6 na bastidor ang ilalagay at 2 para sa mga sulok. Ang mga bastidor na panulok ay pagkakabitin mula sa ibaba hanggang sa may argorya sa itaas. Kaya 8 lahat ang bastidor sa likuran at 16 naman ang patungan. Gagawa rin kayo ng trabisanyong akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila at 5 sa likod sa gawing kanluran. Ang mga trabisanyong panggitna ay abot sa magkabilang dulo ng dingding. Ang mga bastidor ay babalutin ninyo ng ginto at kakabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga trabisanyo na binalot din ng ginto. Gawin ninyo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Magpagawa ka ng kurtinang yari sa puting lino at lanang asul, morado at pula. Ito ay bubordahan ng larawan ng kerubin. Isasabit ninyo ito sa mga kawit na ginto na nakakabit
sa tumaling akasya na binalot din ng ginto at nakatindig sa tapat ng patungang pilak. Isasabit ninyo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa atip ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang magiging dibisyon ng dakong banal at ng dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilalagay sa ibabaw ng kaban ng tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Ang mesa ay sa labas ng kurtina, sa gawing hilaga ng dakong banal ilalagay, at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo'y lalagyan ninyo ng kurtinang iba't ibang kulay sa hinabi sa lanang asul, morado at pula at pinong lino. Ito'y buburdahan ng maganda. Gagawa kayo ng 5 posteng akasya para sa tabing. Babalutin ito ng ginto, kakabitan ng argolyang ginto, at itatayo sa 5 tuntungang tanso. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng banal niyang kasulatan. Salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos. Amen.